Hinamak na manugang. Kabanata 17. Kinuha ni Alex Dixon ang kanyang telepono at nagpadala ng mensahe kay Sung Yuluo. Dala mo ba yung binili mong jade para sa asawa ko? Nagmamadaling sumagot si Sung Yuluo, oo. Sumagot si Alex Dixon, pumunta ka sa banyo at ibigay mo sa akin. Maya-maya pa ay dumating na ang dalawa sa labas ng banyo. Nakita nilang walang tao sa paligid. Si Sung Yuluo ay naglabas ng isang napakagandang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa at sinabing, Young Master, ang piraso ng jade na ito ay may mataas na kalidad. Talagang magustuhan ito ng asawa mo. Tumango si Alex Dixon. Ginawa niya ang lahat ng ito para lang mapasaya ang asawa. Pagkatapos ay sinabi ni Sung Yuluo, Young Master, may gusto akong sabihin sa iyo. Bahagyang kumunat ang noo ni Alex Dixon. Ano? Alam kong maganda ang relasyon niyo ni Jane Lewis, pero pumayag ka na napakasalan ng Su family. Paglipas ng isang taon, pakakasalan mo ang binibini ng Su family. Si Sung Yuluo ay may malinaw na pagkaunawa sa mga bagay na ito. Ramdam niya na gusto talaga ni Alex Dixon si Jane Lewis. Natahimik si Alex Dixon. Nang pumayag siya sa kasal, delaying tactic lang iyon. Wala siyang planong iwan si Jane Lewis. Gayunpaman, hindi niya maipahayag ang kanyang aktwal na mga iniisip sa oras na ito, kaya sinabi niya, wala kang pakialam tungkol dito. Pagdating ng oras, ako na ang bahala. Kung wala kang ibang gagawin, pwede kang bumalik muna. Napangiti si Sung Yuluo. Alam niyang perfunctory si Alex Dixon sa kanya, pero hindi niya ito inilantad. Maya-maya ay bumalik na silang dalawa. Sinapo ni Sung Yuluo ang kanyang mga kamay kay Lola Lewis at sinabing, naihatid na ang regalo. May mga bagay pa akong dapat asikasuhin, kaya't aalis na ako. Sana ay huwag mo akong sisihin. Wish ko rin si Miss Megan at maligayang pagsasama ni Young Master Wang. Nagmamadaling nagpahayag ng pasasalamat ang matandang ginang. Hanggang ngayon, pakiramdam niya ay nahulog pa rin siya sa isang panaginip. Si Wang Yifeng ay nakadama ng karangalan at walang katulad na pananabik. Dali-dali siyang tumayo para paalisin si Sung Yuluo, at sinundan siya ng lahat palabas. Nang makita silang lumakad palabas, hinayla ni Alex Dixon si Jane Lewis, inilabas ang piraso ng jade sa kanyang bulsa, at ibinigay kay Jane Lewis. Itong piraso ng jade ay para sa iyo. Alam kong gusto mo ito. Laking gulat ni Jane Lewis nang makita niya ang piraso ng jade. Hindi ba ito ang pinakamahalagang kayamanan sa Green Pavilion? Nagtatakang tanong ni Jane Lewis, bakit nasa'yo yan? Sinabi ni Alex Dixon, alam kong gusto mo ito, kaya binili ko ito. Bulalas ni Jane Lewis, saan mo nakuha ang pera? Sa sandaling ito, isang kamay ang biglang lumabas sa gilid at mabilis na inagaw ang jade. Napalingon si Alex Dixon para tingnan. Ito ay kapatid ni Megan Lewis, si Mark Lewis. Saglit na tiningnan ni Mark Lewis ang jade at hinampas ang kanyang mga labi, mukhang hindi ordinaryong bagay ang jade na ito. Sabi ni Alex Dixon, ibalik mo sa akin ang jade. Hinawakan ni Mark Lewis ang jade sa kanyang kamay at malamig na nagtanong, ibabalik ko ito sa iyo. Sabihin mo muna sa akin. Saan nanggaling ang jade na ito? Wala kang pakialam dyan. Ibigay mo sa akin ang jade. Inabot ni Alex Dixon ang kanyang kamay para hawakan ito. Napaatras si Mark Lewis at nagtago. Pagkatapos nito, tumingin siya kay Alex Dixon na may masamang tingin, ngumuso siya at malamig na sinabi, ninakaw mo ba ito mula sa mga regalong iyon mula sa pamilya Dixon? Ninakaw mo ang jade na ito nang lumabas ang lahat nung paalis ang kanilang mga bisita. Masyado kang matapang. Naglakas loob ka pang nakawin ang mga regalo ng pamilya Dixon na binigay sa kapatid ko. Mahina hong sinabi ni Alex Dixon, akin ang jade na yan, hindi ko ninakaw. Pinapayuhan ko kayong ibalik sa akin ang jade sa lalong madaling panahon. Gusto kong makita ng buong pamilya kung anong klaseng tao ka. May magnanakaw ka talaga. Habang nagsasalita si Mark Lewis, tumakbo siya palabas at sumigaw ng malakas, may ninakaw si Alex Dixon. Pinaalis pa lang ng lahat si Sung Yuluo, ngunit nang marinig nila ito, agad silang tumakbo pabalik. May ninakaw ang matrilocal son-in-law. Ayaw na ba niyang mabuhay? Pagkadating ng lahat, pinalibutan nila sina Alex Dixon at Mark Lewis.
Itinaas ni Mark Lewis ang piraso ng jade at nakangising sinabi, "Tignan niyo ito lahat." Kinuha ng walang hiyang Alex Dixon na ito ang piraso ng jade at sinabing binili niya ito. Paano niya kayang bumili ng ganoon kamahal na piraso ng jade? Sigurado ninakaw ito mula sa tumpok ng mga regalo ng pamilya Dixon. Tinitigan ni Megan Lewis ang jade sa kamay ni Mark Lewis at napabulalas. "Hindi ba ito ang jade na gustong-gusto ko?" Habang nagsasalita siya, dali-dali niyang kinuha ang jade sa kamay ni Mark Lewis at tiningnan ito ng mabuti. Sinabi niya ng may katiyakan, "Tama. Iyon ang piraso. Ito ang pinakamahalagang kayamanan sa Green Pavilion. Ito ay humigit kumulang 13 milyon." Si Alex Dixon ay wala kahit 100 yuan, paano niya kayang bumili ng ganoong kamahal na jade? Nagulat ang lahat. Noong una ay inakala nila na ang jade na ito ay hindi hihigit sa daan-daang libo, ngunit hindi nila inaasahan na ito ay humigit kumulang 13 milyon. Kinagat ni Megan Lewis ang kanyang mga ngipin at tumingin kay Alex Dixon, galit na sinabi, "Siguro nalaman ng Dixon family sa yan capital na gustong-gusto ko ang piraso ng jade na ito at espesyal na binili ito para ibigay sa akin." Pagkatapos niyang magsalita, tumingin siya kay Alex Dixon na may hindi mapapantayang galit. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, "Hindi ko inaasahan na maglalakas loob kang magnakaw ng ganoon kahalagang piraso ng jade. Hindi ka lang inutil, hindi ka pa nagawa ng mga matitinong bagay." Nag-ingay din ang iba, pinagalitan si Alex Dixon bilang isang ingrate. Ang kanyang kinakain, ginagamit, at tinitirhan ay pawang mula sa Lewis family. At ngayon nagkakalat pa siya sa Lewis family. Galit na itinuro ni Mark Lewis si Alex Dixon at sinabing, "Akala ko noon, bagaman hindi mo ito kaya, posible pa rin ang pagkatao mo. Pero ngayon, parang isang walang hiyang tanga na tulad mo ay dapat paalisin ka agad sa Lewis family, maaari." Malisyosong sinabi ni Megan Lewis sa gilid, "Tumawag ka ng pulis at arestuhin. Hayaan mo siyang makulong." Naglakas loob pa siyang magnakaw ng regalo sa pamilya Dixon. "Gusto kong manatili siya sa kulungan habang buhay." Abangan ang susunod na kabanata.